team meeting with the engineers. So ayun na nga, dahil nga may ongoing problem dito sa PERS, yung ibang homeowners ay nag-reach out na sa ating City Hall regarding sa ating water dito. So, ngayon, ang nangyayari is nag-meeting ang mga engineer City Hall and engineer ng PERS para maayos to. And itong nasa video na to, if you can see, iti-check namin yung first water tank ni PERS. Ayan, ito yun. And titignan kung pasado ba sa standard. Ang minimum requirement kasi ng isang water source or water supply is at least ang distance niya is 25 meters away, and pasado naman daw yung water tank natin. So andyan sa paper yung pinakita ng City Hall engineer and okay naman daw. So ayan, chine-check nila. Ito kasi yung creek na malapit dun sa first water tank. And sinabi naman ng City Hall engineer na hindi ito ang issue kung bakit may problem yung water natin. And ito palang mga bahay na nakikita nyo na ginagawa, ito yung Block 10. Malapit yung Block 10 sa water tank. Dito naman sa next video, kung makikita nyo, pina-open to ng City Hall engineer kasi gusto nilang makita kung anong kulay ng tubig na lumalabas dun sa tangke. And also, gusto nila malaman kung ano yung amoy. And sabi ng City Hall engineer, tsaka naamoy rin namin, medyo matapang nga yung amoy niya. So, may mga test na nire-require si City Hall engineer regarding sa water ni PERS para maging potable siya and maging safe na gamitin sa household. Kasi as of the moment, hindi siya pwedeng ipanghugas ng bigas kasi magiging java rice siya. I mean, maninilaw siya kahit panghugas lang. Hindi mo rin siya pwede panghugas ng mga plato. I mean, pwede naman, pero magkaka-leave siya ng watermark. And actually, nakakadamage siya ng mga utensils nyo and ng mga puting damit, lalo na kung naglalaba kayo and may white na damit kayo. So, ayan, chine-check pa rin nila yung water natin. If makikita nyo naman, puti naman yung lumalabas, pero sa ibang household, napakadilaw niyan. Ito naman ibang araw to, nagtabas naman si Cedric dito ng damo, kaya kung makikita nyo, ayan, nilalagay namin dun sa may tapat kasi wala pang proper disposal dito sa PERS kasi under maintenance pa daw. So ngayon, dyan muna namin inilalagay. Total empty lot din naman siya, and para pagdating ng basura, madali na nilang makukuha. And also, regarding dun sa mga nababasa namin sa GC, sa mga tanong kung gaano katagal makabitan ng kuryente and tubig, kami po sa kuryente, inabot kami ng halos 1 month after the turnover na nakabitan kami ng kuryente, and sa tubig naman 1 month and 2 weeks. Todo follow up talaga yung ginawa namin para makabitan kami ng kuryente at tubig. Meron din po na ibang house owner dito sa PERS na halos 3 months na nag-aantay makabitan ng kuryente and tubig. So ang kailangan lang po talaga gawin mag-follow up na mag-follow up. Hindi po through Viber or through Messenger, punta po talaga ng office. Kasi kung hindi siya mapa-follow up, kagaya nung ginawa namin na pangungulit, baka matagalan din po yung sa inyo. And also po, disclaimer lang, dahil maglo-long weekend, wala pong office ang PERS Park Homes. So mas better na patapusin mo na yung long weekend tsaka kayo magpa-follow up. So ito po pala yung same day nung nag-meeting with City Hall engineers, dumating yung mag-i-install ng aming water filter. Ito po pala yung Facebook account nila. Ayan, si Kuya po yung mag-i-install ng aming water filter. Ang ipapakabit namin ay 5-way filter. And then, ang hinahanap ni Kuya is yung pinakatubo. Ngayon, yun yung naging problema kasi sementado na yung area namin, which is andun kasi yung pinakamalapit na tubo galing sa metro ng tubig namin. So ngayon, hinahanap ni Kuya kung saan niya pwede malagay yung water filter namin. Nagukay din siya dito sa may part na hindi pa namin sinesementuhan. Kaso lang, unfortunately, ang lalim na nung nahukay pero wala pa rin yung pinakatubo ng tubig. Kaya napag-decidean ko na if kaya niya and if may tool siya, bakbakin na lang yung part na malapit dun sa tubo para di na siya mahirapan at matagalan. So ayun, nagkaigin naman and may tool siya na dala, kaya sineset up niya na yung aming water filter. Kaya tip na rin po para sa mga magpapakabit ng water filter sa future.
wag muna kayong magpasemento ng garahe nyo kasi yung tubo ni first, lalo na kung end unit kayo, parang hindi siya diretso hanggang sa likod, parang papunta ng bahay, yung sa pinaka main entrance ata siya kasi dalawang hukay yung nagawa pero hindi nakita yung tubo. Doon na namin siya pinalagay. So, yung sa amin, 5-way filter, 2 beses na may carbon or parang charcoal siya. And ito pala yung tubig. Ayan, ganyan kadumi. And after naman makabit nitong filter namin, sa totoo lang, hindi na kami nangating dalawa ng anak ko. Pag naliligo, hindi na rin naglagas yung buhok ko kasi sobrang tapang talaga ng water na nakakakos siya ng skin irritant, lalo na kung sensitive skin ka. Tsaka nakaka-dry siya ng buhok. So, ayan, ito pala si Kuya. Kinakabit niya na yung filter namin. Pinapicturean niya rin sa amin yung mga filter para pag magpapalit na kami, makikita namin agad. And ang kagandahan din pala sa kanila, meron silang Shopee account and sila yung may pinakamura na water filter sa Facebook Market. Actually, natagal lang kami sa paghahanap niyan and buti na lang talaga na-refer siya sa akin nung kapitbahay namin. Pinapicturean din sa amin ni Kuya yung mga filter para alam namin kung ano yung tamang filter. May 5 micro kasi, tas 10 micro, ganun. Mas iba-iba sila. So, ayun, meron naman kaming copy. So, if need na magpalit, bibili na lang kami sa Shopee account nila. And yung hawak ng anak ko na mukhang magnifying glass, yan yung pangtanggal dun sa filter. Tinuruan rin naman kami ni Kuya paano yan gawin pag magpapalit na ng filter. Actually, sila ay nagpapaship out din ng mga water filter, lalo na kung mayroon naman kayong tubero na kilala na marunong magkabit ng filter. Kasi taga Cavite sila. And nagsha-ship naman sila nationwide and nagkakabit din sila nationwide ata. Ayun, kontakin nyo na lang po sila sa Facebook page nila if ever na gusto nyo magpakabit ng water filter sa kanila. Very accommodating and nag-explain naman si Kuya sa lahat ng mga tanong ko. Though may mga problem dito sa PERS, ang maganda naman ay nakikipag-cooperate naman yung management. Though natatagalan sila kasi iilan pa lang naman yung nakaupo ngayon or yung nagmamanage sa atin dito sa San Pablo, na-actionan naman and kahit papano nagre-reply sila sa mga rants and irate na mga homeowners ngayon. Pero hopefully, sana maging maayos na yung mga problema kasi maganda naman dito sa First Park Home San Pablo. Need lang talaga ng improvement at tamang maintenance. And speaking of maintenance, may mga ibang block and lot na rin na natatabasan kasi isa yon sa mga pinaka-importante rin na gawa ng may mga ibang block area na dito na nakikitaan ng ahas yung units or yung sa may labas, gawa nga ng matataas na yung damo. And yung mga natatabasan lang po ay yung mga bahay na hindi pa na-turnover. Kasi once na-turnover na daw po ang mga unit, hindi na daw po sila pwede pumasok dun sa bahay na yun. Kasi pwede silang masabihan o makasuhan ng trespassing. So once na-turnover ng bahay nyo, responsibility nyo na po as a homeowner na patabasan yung area nyo. And ayun, marami pa rin kailangan gawin. Merong mga nasisimulan na amenities kagaya ng tennis court. Ito yung medyo malapit sa amin, yung nasa last vlog natin. Pero ngayon, may nag-update na ginagawa daw ay nilalagyan na lang ng pebbles. So marami ang nagre-react na mga homeowners regarding dito kasi until now ang sinasabi ay tennis court to, pero ngayon sabi kasi ay kulang na daw ang budget. Pero i-confirm pa daw to ng village manager kasi inaantay din talaga namin na ma-build yung tennis court dito kasi isa yon sa mga dahilan bakit pinili namin yung location namin ngayon dito sa First Park. Sabi rin last time nung nag-ask kami, yung start daw ng construction ng swimming pool is around July 2023 pero wala pang nasisimulan. Siguro nagpo-focus sila sa ibang problem. And also, advice na lang din po para sa may mga sasakyan, if malaki yung sasakyan nyo, baka mahirapan kayo makapag-park unless malaki yung lot area nyo or end unit kayo or una model kayo. Kasi regarding sa mga mid unit, may mga problema po talaga na
may mga hindi nakakapag-park ng ayos. And actually, isa to sa mga problem namin ngayon dito sa loob ng subdivision. And waiting kami sa resolution kung anong pwedeng gawin. Kasi isa to sa mga nagiging cause bakit may nagagalit or naiinis ngayon ng mga homeowners kasi medyo masikip yung daan. Lalo na kapag may nakapark sa isang side. And if may mga extra budget po kayo, maganda na rin na magpa-pest control kayo kasi medyo maraming insekto dito sa Perth kasi meron ngang ilog, kung ilog man ang tawag dyan, ilog na malapit dito. So, ayun, para hindi kayo mamblema sa mga kagat na insekto, lalo na kung may mga babies kayo. So, ito po pala yung pinakita ko last vlog sa inyo, yung gagawin daw na tennis court. Nasimulan ng tabasan yung area na yun yung block 40. And until now, mag-wait pa rin kami kung ano talaga yung gagawin dyan. Pero ngayon, sabi ng partner ko, nakita niya daw na nilalagyan na ng pebbles yung area na yan. Bumisita rin pala yung mom ko tsaka yung pinsan ko and ayan, tuwan-tuwa silang dalawa sa kalokohan nila. Yan si Sired and that's Skyway. Ang saya-saya nilang dalawa. And isa rin po pala to sa malapit na galaan dito sa Perth Park. Ito yung Paseo de San Pablo and ngayon marami ng decoration and ang ganda na nito sa gabi. So baka bukas kasi Sabado at rest day namin, baka pumunta kami dyan. So hanggang dito po muna ang vlog. Thank you for watching and I hope you like our video. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.